Alam mo ba na ang Biblia ay hindi nagsimula sa isang relihiyon? Hindi ito nagsimula sa simbahan. Hindi rin ito nagsimula sa ritual. Ang tunay na simula ng Biblia ay isang kaharian. At bago pa nagkaroon ng mga pastor, pari o relihiyon, may hari na. Ang tanong ngayon, ano ba talaga ang original kingdom of God? Kung babalikan natin ang pinakaunang pahina ng Genesis, makikita natin na ang kwento ay hindi sa pagtatayo ng relihiyon. Ito ay tungkol sa isang hari na nagtatag ng kanyang kaharian sa lupa. Sa simpleng salita, ang kingdom ay may tatlong bagay. Hari ang may otoridad, teritoryo ang lugar na pinamumunuan, mamamayan ang mga tao na nasa ilalim ng pamamahala. Sa kwento ng Genesis, ang Diyos ang hari, ang lupa ang teritoryo, at ang tao ang mamamayan. Ibig sabihin, ang unang disenyo ng tao ay hindi relihiyon. Ang disenyo ay pamumuhay sa ilalim ng pamamahala ng hari. Sa Genesis 1:26 to 28 may sinabi ang hari, "Magkaroon kayo ng pamamahala sa lupa." Ibig sabihin nito, ang tao ay nilikha hindi lang para mabuhay. Ang tao ay nilikha para magrepresenta ng hari, parang ambasador. Sa isang kaharian, ang hari ay hindi pumupunta sa bawat lugar. Naglalagay ito ng representative. Ganito ang disenyo ng tao. Ang tao ay inilagay sa ibabaw ng lupa para ipakita kung paano mamuno ang hari. Sa original design ng Diyos, walang templo, walang ritual, walang denomination. Ang meron lang ay relationship at rulership. Ang tao ay direktang konektado sa hari. Ang buhay ng tao ay simple. Makinig sa hari, sumunod sa hari. Ipakita ang pamamahala ng hari. Ito ang tinatawag na kingdom culture. Kung ganito kaganda ang disenyo, bakit tayo ngayon puno ng relihiyon, kaguluhan at paghihirap? Dahil sa isang pangyayari sa Genesis chapter 3. Hindi ito simpleng kasalanan lang. Ito ay rebellion sa hari. Pinili na ng tao na hindi makinig sa pamamahala ng hari. At nang nangyari yon, nawala ang alignment sa kaharian. At nang mawala ang kaharian sa puso ng tao, nagkaroon ng vacuum. Ang tao ay nagpasimulang gumawa ng relihiyon para hanapin ang nawawalang koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit nang dumating si Jesus, hindi niya sinabi, "Magkaroon kayo ng bagong relihiyon." Ang unang sinabi niya ay, "The kingdom is near." Ibig sabihin, ang hari ay bumalik para ibalik ang kanyang kaharian sa tao. Hindi lang para dalhin tayo sa langit balang araw, kundi para ibalik ang pamumuhay sa ilalim ng hari. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, anong relihiyon mo? Ang mas mahalagang tanong ay, nasa ilalim ka ba ng pamamahala ng hari? Dahil ang tunay na layunin ng buhay ng tao ay hindi maging relihiyoso. Ang layunin ay mabuhay bilang mamamayan sa kaharian ng Diyos.